Hello guys, so nandito na naman ako ngayon. Bali pang second time ko na ulit itong i-walk ang aso kasi madalas siyang umiihi guys. So hindi pwedeng sa bahay siya doon sa loob iihi. Kaya kailangan ko talagang i-walk siya. Actually ang aso na ito ay sa kaibigan ni Amo at ibinilin lang sa akin kasi siguro nasa bakasyon or nag-out of town. So, ngayon guys, ipapasyal ko kayo dito sa dito sa Villa ng amo ko. Bali, yung lugar na ito guys, ang mga nakatira is mga bilyonaryo. Hindi lang talaga milyonaryo, kundi mga bilyonaryo talaga. Ayan. So, sa isang pamilya, hindi bababa sa 4 ang sasakyan guys, tulad ng amo ko. 7 yata sasakyan, lahat-lahat ng amo ko, yung personal nila. Yung 3 na sa kamag-anak niya or nasa pinsan at saka sa basta. So ito yan guys, oh. Ayan. Doon kami sa kabilang place na ambon. Ayan. Na ambon guys, at uulan na naman. Ayan. So, ang mga nakatira dito is super mayayaman. Kami ay nasa 100. 100 pa or 110 na na house number. So, ayan guys. Doggy, enjoy na enjoy ka ha. Ay, hindi ako makalingon kasi nga guys, masakit yung aking lieg. Ito ang kaganda ng bahay nila guys, dito. Grabe no, mostly dito may mga kumpanya. May mga kumpanya sa amo ko, may kumpanya din sa amo ko. Tapos, bali doon sa kapitbahay namin is may-ari siguro ng McDonald's yun. Kasi meron silang sasakyan na McDonald's yung pinaka-painting niya sa labas. So, yan guys. Masasabi ko na lang talaga na bless. Isa ako sa na-bless. Kasi kahit nani lang ako dito sa kanila, at least na-experience ko yung buhay ng mga bilyonaryo guys. Kasi kung ano yung kinakain ng mga amo ko, ano yung gamit nila, gamit ko rin. Ano yung pagkain nila, pagkain ko rin. At si amo ko is hindi ako tinatrato na ibang tao o katulong nila or nani nila. Talagang tinuturing nila akong pamilya. Kaya yan lang din yung ipinagpapasalamat ko sa Diyos na tinuturing nila akong hindi ibang tao kundi pamilya guys. Kasi yung anak nila sa akin na lumaki yun, ako na halos nagpalaki. So ito naman guys, yan naman yung mga lang, yung regular lang dito. Yan, mga regular lang yan dyan sila dito. Talagang mga bilya talaga yan dyan. Sabi ni amo, wag na daw magluto ng lunch. Kaya malaking ginhawa din yun sa akin. So balik tayo doon sa sinasabi ko guys na napakaswerte ko sa amo ko kasi dahil nga ako na yung nagpalaki sa anak nila. Yung bunso kasi is mag 7 months lang nung dumating ako. Ngayon is na siya, mag 9 years old ngayong New Year's. So tapos yung ate ganun din, mag 11 years old na. Kaya halos ako na talaga, sa akin na sila namulat ba. And yung tiwala ni amo sa akin guys is naandyan talaga. Kaya hindi rin si amo pala utos sa akin. Basta bigyan niya lang ako ng pera at ako na bahala kung anong ima-market. Pero dito sa China hindi ako nagma-market guys. Lahat dito is deliver sa bahay. Kasi hindi ko alam kung nasaan yung market nila dito. Kaya never pa ako nag-market dito guys sa China. Pero sa Hong Kong, ako talaga lahat. Yun lang nga lang, kagandahan. Kasi si amo, hindi yan siya, wala yan pakialam guys.
Basta lang yan siya makapag-cellphone. Kaya yan na rin din yung isa sa nagustuhan ko sa kanya na na maluwag ba. Kasi mahirap din yung pag may amo ka, tapos maya binabantayan ka, 'di ba? Hindi katulad ng mga amo na hayaan ka lang, kung may iutos sila or may ipapagawa, saka lang sila magsasabi sa iyo. 'Di ba? Malakas yung hangin, guys. Tingnan niyo, uulan yata. Sobrang lakas ng hangin. Ayan, pero masarap. Sana wag mo nang umulan. Kasi pinapastol ko pa yung aso. Kailangan pa siyang umihi. Ayan. Ito, naiihi na siya. Ihi na. Ayaw pa? Malapit na itong iihi. Pag ganito na, panay na yung niya. So, yun nga guys. Yung tulad, balik muna tayo sa kinikwento ko, no? Yung sa mga amo. Kasi marami akong kaibigan na grabe yung amo nila. Masyadong guys, yung piano. Ano yung piano guys? Yung panay ang bantay ba? Panay, ba yung finger nila? Ini-slide nila sa mga kasulok-sulukan para malaman na kung may alikabok o kung nagpunas ka ba talaga. Very sensitive guys. So mahirap yung ganong amo. Hindi katulad ni amo ko. Pag may mga time na hindi ako nakakalinis, wala yan siyang pakialam. Kasi alam niyang gagawin ko rin yan pag may bakante ako. Ganon. So, hindi talaga lahat siniswerte dito sa abroad guys. Lahat, hindi. Talagang kahit saang sulok ka ng mundo, kahit saan ka pa, parang wala talaga yan sa lahi. Kung Chikwa ba yan or mga Arabo or mga puti, wala talaga sa lahi guys, kundi nasa tao talaga. Yun talaga ang aking experience na masasabi. Kaya paswerte-swerte lang talaga ng mga katulong, no, na kapalaran dito sa ibang bansa. Pag nakatagpo ka ng maayos na amo, maganda. Pag makatagpo ka ng medyo masama ang ugali, so wala kang ibang choice kundi magtiis or umalis. Ganon lang yon. Pero alam nyo guys, naniniwala talaga ako na kahit gaano pa ka maldita yung amo mo, kastrikto, pag marunong kang kumuha ng kiliti niya, talaga mapapaamo nyo sila, makukuha nyo ang loob niya. Kasi isa yan sa payo ng tatay ko noon, na sabi niya, kasi noon simula nung bata ako, nag-working student na ako guys. Grade 4 pa lang ako, nag-working na ako. Kaya marami na rin akong experience pagdating sa, alam nyo na, pangangamuhan. And yung payo nga ni tatay sa akin noon, kahit gaano pa daw kastrikto yung amo, basta marunong kang kumuha ng kiliti or ng susian niya, wala talagang imposible guys. Ganon. Kaya sa mga kaibigan ko, sa mga kapwa kong OFW dito sa ibang bansa, no, tiyaga-tiyaga lang, tiis lang muna hanggang sa makaipon. At wag talagang sayangin ang bawat sentimo. Wag din kalimutan na bigyan ang sarili ng para sa alam niyo yung treat para sa sarili. Wag pagdamutan ang sarili guys. Yan yung natutunan ko. Alam niyo guys, ilang years na ako, almost decade na ako dito sa Hong Kong and China. Sa totoo lang, marami akong experience. Isa na dyan yung hindi ako kuripot guys, pero talagang ako magdala ng hindi ako madamot, hindi rin ako kuripot guys, pero marunong ako magdala ng pera. Kaya sa awa ng Diyos, nakakapag-aral ng maayos ang mga anak ko sa magandang paaralan, at saka nakapagpatayo na rin ng bahay. Ganun guys. Pero isa sa mga na-realize ko, no, lalo sa sobrang pagod ko minsan, na mahalaga talagang bigyan mo ng panahon at budget din ang sarili mo. Kahit paminsan-minsan bilhan mo
ang sarili mo ng masasarap na pagkain. Bumili ka ng mga gusto mo, mga bag or damit, gamot, vitamins, pampaganda, paminsan. Talagang dapat sinasama mo yan sa budget mo. Kasi hindi ka talaga yan ang hindi mo panghihinayangan, guys, sa buhay mo. Ganun. So, sa akin, itong past year and until this year, medyo guys, no, medyo humarap ako sa challenges, especially sa financial, kasi bumili ako ng isang property sa Pilipinas na yun ay nagdulot sa akin ng grabing hirap talaga sa budget. Very tight yung budget ko, and na-broke talaga ako, guys, kasi lahat ng ipon ko nasa aid. Tapos marami akong loan, 2 sa GCash, sa Shopee, and sa bangko at sa mga kaibigan. Pero pina-priority ko talaga na mabayaran lahat yun. Inuunti-unti ko. Inuuna ko yung mga maliliit, guys, para malinis yung aking isip ba, kahit bahala na lang 1-2 matitira na malalaking amount. Basta, yun na lang intindihin ko. Kasi minsan, pag marami kang utang na mga pabutal-butal, na masakit kaya sa ulo yun. Siya, nakaka-stress. Kaya ang ginawa ko, dahil nandito ako sa China, may additional 50% akong income dito daily. Kaya yan? What do you want? Yan? Kaya yun nga, guys, no, dahil may additional ako dito na income, yun yung ginagamit ko pambayad sa mga putal-putal kong mga utang. Kasi may mga times hihingi yung mga bata sa Pinas, may bayarin yung monthly ko. So malaking bagay pag nandito ako sa China, kasi nagkakaroon ako ng additional income, guys. Ayan, so wala lang, share ko lang sa inyo na hindi madali, guys, ang buhay, lalo pag wala kang plano. Kaya mahalaga talagang pinagpaplanuhan mo, lalo pag nasa abroad ka. Sa akin, sa ngayon, mayroon akong insurances na binabayaran para yun na lang din yung inaasahan ko pag ako'y tumanda, guys. And target ko talaga na mag-retire is 50. Dapat pag nag-50 na ako, dapat retired na ako, guys. And then, may 50 to 60, dapat pag nagtatrabaho ako sa mga edad na yan, hindi na yung trabahong talagang dahil kailangan, guys, kundi trabaho na parang na lang, libangan na lang, na continuity na lang sa buhay, na hindi ka rin maboring. Ganon yung target ko, guys. So, edad ko, pag nag-50 ako to 60, magtatrabaho pa rin ako, pero hindi na yun talaga dahil sa kailangan or tawag ng kagipitan, kahirapan at pangangailangan, kundi passion na lang, guys, yung para na lang for exercise, and di ka mabuboard. So, yun yung aking target, guys. Yun yung aking plano sa buhay ko. Yun yung aking mga pina-priority. So ayun nga, guys, no, dito na kami sa sa Villa. So ito yung aming area. Kanina, guys, doon tayo sa kabila. Ito yung sinasabi ko sa inyo na may may-ari na McDonald's, guys. So iyan yung sa bahay ng amo ko. Itong mayroong tent. Ayan. So papasok pa na yung alaga ko, guys. So, ayan, thank you by the way sa panonood nyo ng aking video, guys, at saka sa support nyo. So, once again, thank you so much and have a wonderful day. Papasok ko na yung alaga ko sa bahay.